Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Balik trabaho na nga sila Shin at Xiaotang sa tindahan ni Sakamoto ngunit di masyadong makagalaw dahil sa pananakit ng katawan, gawa ng nakaraan nilang laban sa lab. Dahil dito ay iminungkahi na nga ni Sakamoto na mag-bathhouse silang lahat ng makapagpahinga, na agad namang pinag-alala ni Shin at delikado raw sila rito, lalo na at di pa daw siya masyadong nakaka-recover at palyado pa ang kanyang mind-reading power. Napahina ko na lamang ang ating bida, at ang tunay na first-class assassin daw ay alam dapat kung kailan magpapahinga, hindi yung laging bida-bida. Natigilan na nga si Shin sa sinabi ni Sakamoto, kaya naisip na isa itong importanteng mission para maging isang first-class hitman. Na-excite na nga itong binata dahil first time nga raw niyang makapasok sa isang bathhouse, habang itong si Sakamoto naman ay nagpunta na sa counter para kumuha ng mga tuwalya. Natigilan naman ang nagbabantay na board sa buhay niya at sa isip-isip ay tila daw ba nakikilala niya ang ating bida, sabay natarante ng hingan siya ng tuwalya ng ating bida at natutulala nga kay Sakamoto. Dito na nga ito lubos na gulat nang makita ang isang natatago niyang wanted poster, at di makapaniwalang nasa harap niya ang legendary hitman na may tumataginting na 1 bilyong bounty sa ulo nito. Di niya raw inakalang ang isang tambay na hitman na katulad niya ay makakatagpo ang ating bida, at dito pa raw talaga sa bathhouse ng kanyang mga magulang. Pang-ising-isi na nga ito at ito na marahil daw ang chance niya para maging big time, sabay abot ng mga tuwalya kay Sakamoto nang ningiti sa mga mukha nito. Samantala, rekta naman na sila Sakamoto sa changing area, na siyang sinundan na naman nga nitong amateur hitman at sisiguraduhin niya raw na hindi siya tatanda sa walang kwentang bathhouse business daw ng kanilang pamilya, at mapatay niya nga lang daw ang ating bida ay jackpot na siya sa buhay at sisikat pa. Samantala, happy-happy naman si Shin at kasama niya nga raw maligo itong lodi niya, habang ito puro pang ising-isi sa likod at mukhang basic nga lang daw niyang mapapatamba si Sakamoto. Kalaunan ay sinubukan na nga nila Shin ang hyperjet bath, na tila isang jacuzzi ngunit mas malakas. Tuwang-tuwa na nga itong si Shin at napakasarap daw sa pakiramdam, habang itong si Sakamoto naman ay nagreklamo at masyado raw mahina ang nasabing jet bath para sa kanya. Pinagtaka na nga ito ni Shin at mukhang okay naman daw, hanggang sa lumutang na nga itong kontrabida sa gilid at napangisi dahil magagamit niya na raw ang nilagay niyang gimmick sa nasabing paliguan. Hinintay na nga nitong pindutin ni Shin ang inihanda nitong patibong, hanggang sa ayon nga pinindut din ni Bobo, ayon sumabog kasama si Shin na tumilapon sa isang kanto. Buisit ganun pala ang mga jet bath, napakadelikado pala ng mga yan, ika naman ni Shin at inakalang ganito ang normal na jet bath, na siyang kinatuwari ng mga bata sa paligid at nais din daw nilang e-try. O ano ka ngayon, pang-ising-isi naman nga ng kalaban at siguradong wala raw ditong ligtas maging ang tinaguriang legendary hitman, hanggang sa magulat na nga lang ito nang makita na bukod sa wa-epek ito sa ating bida, ay tila nag-enjoy pa nga dito si Sakamoto. Sunod na nga nilang pinuntahan ng isang sauna, na lubos kinatuwa na naman nga ng kalaban at tila gamu-gamu lang daw na lumapit sa apoy ang ating mga bida, na siya niya raw sisiguraduhing lechon pakalabas sa sauna. Napakainit pala dito, ika na nga ni Shin habang itong si Sakamoto naman ay nalalamigan sa nasabing sauna at napakahina raw ng temperatura. Dito na nga nakita ni Shin ang instruction kung saan buhusan nga lang daw ng tubig ang mga nagbabagang uling nang mapataas ang temperatura ng sauna. Ano pa nga ba at isa na naman ito sa patibong ng kalaban at hinintay lamang si Shin na gawin ito. Pagbuhos ni Shin ay naglabas na nga ito ng pambihirang init, na siyang sumunog sa buong sauna. Hype na yan MP Erno dapat pangalan nito hindi sauna. Reklamo na nga ni Shin at di inakalang ganito raw pala ang tinatawag na sauna, habang si Sakamoto naman ay relax lamang na nakaupo sa tabi at sinabing sa wakas ay sakto na raw ang init para sa kanya. Lubos kinagulat na naman nga ito ng kalaban at gaano raw ba kakunat itong ating bida, habang itong si Shin naman naiipit sa sitwasyon at iniisip na lamang na wala pa ito sa pinagdaanan niyang training bago naging isang hitman, at pilit sinasabayan ang lodi niyang si Sakamoto. Pinakita na nga lang na paglabas nila ng sauna ay buhat-buhat na ni Sakamoto si Shin at di na nga kinaya ang init sa sauna. Para makontra ang init ay isinama na nga ni Sakamoto si Shin sa isang ice bath, ngunit muli ay may nakahandang gimmick na naman ang kalaban dito na ginawang let Errol na yelo ang nasabing ice bath. Array na nga lang si Shin habang basic lamang dito kay Sakamoto na nainitan pa nga sa nasabing yelo. Maging ang pa-waterfalls ng kalaban ay kiniliti lamang ang ating bida, hanggang sa binalik-balikan pa nga nila Sakamoto ang mga nasabing patibong,
na binaisak lamang ni Sakamoto at nag-enjoy pa nga, bukod dito kay Shin na siyang samalo lahat ng sakit ng katawan at paghihirap. Buisit, bakit walang epekto sa hype na ito? Ika na nga lang ng kalaban at may mali raw ba sa kanyang mga patibong? Imposibleng araw ito, habang itong si Sakamoto sarap at napaka-refreshing daw ng lugar na ito. Si Shin na nga ang kawawa at hinimitay na sa lahat ng kaganapan, habang ito gigil na gigil at mukhang gets niya na raw kung bakit ito tinaguri ang legendary hitman, at ni sa imagination niya raw ay di niya makitang mapapatay niya ito. Habang pinagmamasdan ang masayang pamilya ni Sakamoto ay napamuni-muni naman itong amateur hitman, at di niya nga raw gusto ang buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya nga raw nagrebelde siya, at imbis na asikasuhin ang kanilang business ay sinabi sa kanyang airpat na magiging hitman daw siya. Napangisi na nga lang ito at napagtantong ano nga raw ba ang laban niya kay Sakamoto mismong laban niya nga raw sa buhay ay ulat siya. Oy Bansot, long time no see, boses na narinig na nga nito mula sa malayo, sabay ininsulto ito at ang dami daw nitong pagmamayabang dati na kesyo magiging big time ayun pala dito rin ang bagsak, sa walang kwentang bathhouse ng kanyang hermit at airpat Iwiak Kadiri. Sa inis nito ay sinigawan na nga nito ang dalawang kupal, ngunit nabuisit din sa kanya kaya ayun sinampal siya. Huwag nga raw nitong sinisigawan ng customers niya, kabobohan nga raw nito kaya walang asenso sa buhay. Nagalit naman si Boy Bandana at huwag nga raw nilang iniinsulto ang bathhouse ng magulang niya, na naiyak na nga lang at walang magawa sa dalawang gago, hanggang sa bigla na nga lang tumilapon si Kalbo ng pasimpleng banatan ng ping-pong ball ni Sakamoto. Buisit ka anong ginawa mo sa kanya, ika na nga ng isang kasamahan nito, na kalaunan ay pinalipad na rin ni Sakamoto. Nagulat na nga rito si Boy Bandana at napasabi na lamang na siguro'y kanina pa raw alam ng ating bida, na subok niya itong pinapatay. Agad binara naman ito ni Sakamoto at sinabing napakaganda raw ng kanilang bathhouse at napaka-high-tech. Matapos nito ay umalis na nga ang pamilya Sakamoto na nag-iwang nakangiti kay Boy Bandana at matagal-tagal na rin daw mula nung nakatanggap siya ng papuri sa iba at talagang sa legendary hitman pa raw nang galing. Kinabukasan ay todo reklamo na nga si Shin at di niya raw inakalang ganoon pala ang isang bathhouse na mas nakadagdag pa raw ng sakit ng kanyang katawan. Samantala, somewhere sa kung saan ay ipinakita naman ng isang grupo ng mga kalalakihan na tila may hinahanap, habang ang ating mga bida naman ay nag-relax muna sa isang karatig kainan. Kulitan mode na naman nga sila Shin at Xiaotang habang tahimik lamang na kumakain sa tabi si Sakamoto. Tuwang-tuwa na nga ang dalaga at first time daw niya sa isang restaurant. Pinagtaka na nga ito ni Shin at paano ang first time daw nito napakaraming kainan sa mundo. Kwento naman ni Xiaotang na meron daw kasi silang private chef sa bahay nila dati, kaya kailanman di pa raw siya nakakain sa mga restaurant. Di ikaw na mayaman, ika na nga lang ni Shin at nakalimutang anak nga pala ng mafia boss itong si Xiaotang. Siya nga pala, wala ka na bang balita sa pamilya mafia mo? Tanong na nga ni Shin dito. Ngisi nga lang ang sagot dito ni Xiaotang at mas gusto niya raw ang ganitong buhay, at una pa lang naman daw ay ayaw niya na sa buhay mafia at kailanman ayaw nang balikan pa. Sa bagay ako din naman, sarap ng buhay na payapa lamang, pagsang-ayon na nga rito ni Shin. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may nagsalitang Chinese sa kanilang paligid at pinaputukan pa nga ng baril si Sakamoto, ngunit basic hinarang lamang ng ating bida na lubos nitong kinagulat, ayon nakatikim ng balibag mula sa bida nating malibag. Agad nakilala naman ito ni Xiaotang at tinawag na Wutang, nandito nga raw siya dahil mula noong mga nakaraang kaganapan, ay wala na nga raw namamahala at namumuno sa Lu clan, at kung mamarapatin nga raw ni Xiaotang ay bumalik na ito bilang head ng nasabing clan, at huwag nga raw itong nakikisalamuha sa isang baboy at bulbul na yellow. Hinindihan naman ito agad ni Xiaotang at wala na nga raw siyang plano pang bumalik, at bahala na nga raw sila kung sino ang gagawing leader. Bigla na nga lang damyugo ang ilong nito nang lumapit ang mukha ni Xiaotang, at napaka-cute daw ng dalaga. Sino ba kasi ang lalaki na yan? Tanong na nga nila Shin. Ayon naman sa dalaga ay ito nga raw si Lu Wutang, ang dakila niyang stalker noon pa man na laging nakabuntot sa kanya, at kanilang mafia advisor. Nandirito nga raw siya para kunin si Xiaotang, at sa nakikita niya, ay tanging sila Sakamoto lang naman daw ang nagiging hadlang sa bagay na ito. So ano ibig mong sabihin, ika naman nga ni Shin at kung laban nga raw ang hanap nito ay pagbibigyan niya ang lalaking ito. Abakala mo naman sakin ay atras sa'yo. Ribat naman nga ni Wutang sabay pakita na nasa dulo na ito ng pinto, at kung lalabanan man nga raw niya sila ay sa paraang mafia.
Huwag nga raw silang mag-alala dahil kung sakaling manalo si Sakamoto, ay bibigyan niya ito ng impormasyon sa kung sino man ang naglagay ng bounty sa ulo nito. O ano, G ka ba? Natigilan na nga ang dalawa ngunit kalaunan ay tinanggihan din naman ang mungkahi ni Wutang, hanggang sa nagulat na lamang sila ng sumang-ayon si Xiaotang. Bagamat nakataya dito ang kalayaan niya ay mas gugustuhin niya na raw yun para makatulong kay Mr. Sakamoto, at pamilya niya ng araw ito. Dahil nga sa pagsang-ayon nila ay pinasunod sila ng baliw sa isang tagong lugar, kung saan binigyan sila nito ng damit ng magmukhang tao naman daw sila. Pangmalakas ang outfit na nga ang tatlo at nang matapos ito ay rekta na sila sa isang underground casino kung saan binigyan sila nito ng tigta 30 milyong yen na chip at alam niya naman daw kasing hampas lupa lamang silang dalawa. Ang team nga raw na makakakuha ng mas maraming pera matapos ang 2 oras ay siyang mananalo. Nabuhayan naman sila pagkat kasama naman daw nila si Shin na kayang magbasa ng isip na siyang advantage nila. Ngunit sa kasamaang palad ay walang mga alam sa casino games na lubos nang ang kinabahala ni Xiaotang, pagkat di man daw magaling sa labanan nitong si Wutang, ay matalas daw ang isip nito at matalino. Siyang tunay nga ay di pa man nagtatal sa loob ng casino ay naka 90 milyon yen agad si Wutang, at sisiguraduhin niya raw na babawiin si Xiaotang. Palike at subscribe na rin Lods, baka naman hihi, salamat.